Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa pong binibini ang maglalakad sa atin ang kanyang kasaysayan upang kapulutan ng magandang aral sa buhay. Siya po ay si Cecil. Kahera ako sa malaking tindahan ni Ma'am Estela. Dahil mabait naman siya, nawili ako sa pagtatrabaho doon. Lalo na nang maging nobyo ko ang anak niyang si Vince. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Sumama ka na, babe. Para makilala naman ang tropa ko, maganda kong GF. Pero may trabaho ako dito ngayon, Vince. Baka magalit ang mami mo pag umalis ako. Hindi yun. Ako naman ang kasama mo eh. Ayoko pa rin isipin yung sinasamantala ko ang kanyang kabaitan. Isa pa, sayang din nakikitain ko sa araw na to. Kailangan namin yun sa bahay, Vince, para matulungan ko ang nanay ko. Ang bait talaga ng babe ko. Kaya love na love kita eh. Dahil sa ugali mo yan. Salamat naman at naunawaan mo ko. Oo naman. Love yata kita. Oh, babe. Bigyan mo na lang ako ng 500 dyan sa kaha. Ah? Hindi kasi ako naiwanan ng pera ni Mami. O, Cecil, kumusta rito sa tindahan? Okay naman po, Ma'am Estela. Wala naman pong naging problema. Maganda rin po ang sales natin mula kaninang umaga. Salamat naman. Kahit na may problema ako sa ibang parte ng buhay ko, sa negosyo ko naman, wala. Ma'am, may sasabihin nga po pala ako. Ano yun? Nagpakuha po sa akin kanina ng 500 si Vince. Huh? Sabi niya ikuha ko raw po siya sa kaha. Hindi niya raw po kasi siya naiwanan ng pera. Batang yun talaga, oo. Nagsinungaling na naman. Ibig niya pong sabihin, hindi totoo yung sinabi niya? Araw-araw, hindi maring hindi ko siya bigyan ng pera. Dahil pag hindi ko siya binigyan, kinukupitan niya ako. Ginagawa niya po yun? Marami ka pang hindi alam tungkol sa kanya, Cecil. Alam mo bang natuwa ako na maging nobya ka niya? Dahil inisip ko na baka ikaw rin yung babaeng makapagpapabago sa kanya. Miss Stella? Pero mukhang hindi pa rin eh. Saan po niya dinadala ang perang hinihingi niya? Cecil, maraming salamat sa pagtatapat mo sa akin. Sana huwag ka magbago. Oh, sige babe. Alis na ako. Thanks ulit dito sa 1K ha. Ay, ano ka ba naman, Vince? Oh. Hinahalikan mo ko sa lips nandito tayo sa tindahan. Baka may makakita, nakakahiya. Hayaan mo makakita nila. Nakahalikan mo ang gwapo mong BF. O sige, alis na ako. Bye. Ingat ka. Talaga tong si Vince. Pero sobrang sweet, ha? Kaya lang, bakit kaya ganun? Nagpakuha na naman siya ng pera sa akin sa kaha. Saan kaya niya dinadalang pera? Ayaw naman niyang sabihin sa akin. Cecil, Ay, kayo pala, Mang Bert. nakita kong umalis na si Vince, kaya nilapitan na kita. Oo. Nagpakuha na naman ba siya ng pera? Ay, opo. May babayaran daw po siyang utang. Ayaw ko nga po sanang sundin yung gusto niya eh. Kaya lang nagalit eh. Kaya, sinunod ko na lang po. Ay, naku. Ang lalaking yun, puro na lang problema ay binibigay kay Ma'am Estela. Pinag-aaral naman siya. Ayaw magtrabaho. Puro barkada at bisyo ang inatupag. Bisyo? Bakit po? Ano po bang bisyo ni Vince? Di mo pala alam. Naku, Cecil. Mag-iingat ka kay Vince, ha? Huwag mo siyang hayaang sirain ang buhay mo. Mang Bert, bakit niyo po nasabi yan? Ano po ba talagang alam ninyo?
sabihin nyo na. Cecil, anak, wala nang dumating ka kanina galing sa trabaho mo. Napansin namin itong kapatid mong malungkot ka. May problema ba? Napagalitan ka ba, ate? Hindi, Elmer. Mabait na boss si Mami Stella. At kahit minsan, hindi pa niya ako napagalitan. Stella palang pangalan ng may-ari ng malaking grocery ang pinapasukan mo. Opo, Nay. Eh, kung hindi ka napagalitan, bakit ka malungkot? Oo nga, anak. Bakit ba? Sabihin mo nga. Baka sakaling makatulong kami ng kapatid mo. Eh, may ipagtatapat po ko sa inyo, Inay. Sana po, huwag kayong magalit sa akin. Bakit? Ano bang ginawa mo? May boyfriend na po ako, Inay. Ano? Ha? Ilang buwan na rin po. Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin? Ah, anak, hindi naman ako tutol na tumanggap ka ng manliligaw. Sorry po, Nay. Sa grocery lang naman po kasi niya ako niligawan. Siya po si Vince, ang anak ni Mami Stella. Mayaman pala nobyo mo, ate. Tutol ba sa relasyon ninyo ang amo mo? Kaya ka malungkot? Hindi po. Sabi ko nga po sa inyo, napakabait po ni Mami Stella. Hindi po siya matapobre. Sabi po kasi niya, galing din daw siya sa hirap nung araw. O kung ganun, anong problema? Nalaman ko po na may masamang bisyo pala si Vince. Oh, anong bisyo, ate? Drug addict siya, Elmer. Agad. Yun ang sabi sa akin ng driver nila. Diyos ko. Delikadong makipagrelasyon nga sa ganong tao, anak. Nakakatakot. Parang nga pong na-turn off ako nung malaman ko yung lihim niya, Nay. Parang gusto ko na makipag-break sa kanya. Eh, buti pa nga. Makipag-break ka na sa kanya habang maaga pa. Baka pati ikaw, ipahamak pa niya eh. Oo nga. Tama ang kapatid mo. Layuan mo na ang lalaking yun. Pero, paano ko po gagawin yun? Ganong anak siya ni Mami Stella. Ayos! Nakakuha ko ng bracelet at kwintas ni Mami. Malaking halaga ito pag nabenta. Iba-ibata naman kami ng tropa ko nito. Oh, Vince! Ano yan? Bakit binuksan mo ang aparador ko at hawak-hawak Mami! ng alas ko? sorry ka na lang, Mami. Kinuha ko talaga to para magkapera ng malaki. Vince! Huwag ka umalis! Ibalik mo sa akin ang alas ko! Tumahimik ka na. Wala ka namang magagawa eh. Marami kang alahas. Hindi to kawalan sa'yo. Vince! Vince! Bakit mo nagawa sa akin to? Naging mabuting ina ako sa'yo. Binigyan kita ng isang magandang buhay at kinabukasan. Pero harap-harapan mo pa rin ako pinagdanakawan. Cecil, malapit na tayo magsara. Oo nga po, Mang Bert. At tulad ng dati, maayos ang takbo ng grocery ni Mami Stella. Uy, speech lang naman ang palira sa negosyo ni Ma'am eh. Mabuti nga ho eh. 2 days na siya hindi nagpupunta rito. Walang umiistorbo sa akin. Totoo? Hindi mo ba siya namimiss? Eh, talagang hindi po. Dahil po sa mga nalaman ko sa inyo tungkol sa kanya, Ay. bigla pong nawala yung nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko nga lang po alam kung paano ko siya malalayuan eh. Teka nga ho pala. Bakit po hindi iparehab ni Ma'am si Vince? Ay nako, natatakot. Ho? Oo, nagpanta si Vince sa kanya na kapag dinala siya sa rehab, ay tatakas daw siya doon. At papatayin si Ma'am Stella. Ano po? Napakasama pa lang talaga niya. Ay nako, lulong na kasi siya sa bawal na gamot. Mang Bert, bakit po kaya hindi rin nagpupunta rito si Ma'am? Eh, malalaman natin. Pupunta ako sa bahay nila mamaya eh. O Elmer, Cecil,
Mag-almusal na kayong dalawa nang hindi kayong malate sa school at sa grocery. Opo, Nay. Sabayan niyo na kami, Nay. Para naman may laman na yung tiyan ninyo bago kayo magtinda sa palengke. Ate, may tumatawag sa cellphone mo. Oo nga. Teka, si Ma'am Stella? Hello po, Ma'am. Cecil! Magpunta ka rito sa bahay namin. Si Vince! Bakit po kayo umiiyak, Ma'am? Ano po nangyari kay Vince? Napaaway ang grupo nila at kasama siya sa dalawang namatay. Patay na si Vince! Nay, nakausap ko na po yung manager sa grocery. Pupunta na po sila kina Ma'am mamayang hapon. Pero sabi ko, mauuna na ako dahil pinapupunta na ako doon. Okay ka lang ba, anak? Opo, Nay. Medyo nalulungkot lang po ako. Naaawa ako kay Ma'am Stella. Gusto ko sanang makiramay din sa boss mo. Sige po, Nay. Mabuti nga po yun para gumaan kahit paanong loob ni Ma'am. Sumama na po kayo sa akin. Ma'am Stella. Cecil, wala na si Vince. Iniwan niya na tayo. Oo nga po, Ma'am. Naawa po ako sa kanya. Kung naging masunurin lang po sana siya sa inyo, maaaring hindi niya ito sinabi. Kahit naman hindi ko siya tunay na anak, itinuring ko siyang tunay kong anak. Minahal ko siya. Hindi po ninyo anak si Vince? Oo. Anak siya ng namatay kong kaibigan na may breast cancer. Sayang. Hindi niya pinahalagahan ang pagmamahal ninyo. Mag-isa na ako ngayon, Cecil. Hindi po, Ma'am. Hindi po kayo nag-iisa. Kasama po ninyo kami mga tauhan ninyo. Ma'am, kasama ko nga po pala ang nanay ko. Gusto rin po niyang makiramay sa inyo. Sige. Tawagin mo. Nay, halina po kayo rito. Nakikiramay po kami, ma'am. Maraming salamat. Elsa? Ate? Stella? Sandali. Naguguluhan ako Bakit po tinawag ninyong ate ang boss ko, Nay? Siya ang kapatid ko, anak. Panganay kong kapatid. Si Ate Stella. Biglang napalitan ang tuwa ang kalungkutan ko. Dahil sa muli natin pagkikita, kapatid ko. Ate, masayang-masaya din ako. Pero paano nangyari yun? Paano po kayo naging magkapatid? Lumayas ako sa aming probinsya. Dahil sa labis na kalupitan ng aming ama. Pinalad naman ako sa trabaho dito sa Maynila. Babalik sana ako doon para dalawin sila. Pero nalaman ko, wala na sila doon. Umalis na rin kasi ako doon, ate. Bumanaw si Itay. Kung ganun, tita ko pala kayo, Mami Stella. Wow! Ang ganda ng bahay ng tita natin, ate. Ang laki. Mula ngayon, dito na tayo titira, mga anak. At makakapag-aral na rin kayo sa kolehiyo. Dahil pag-aaralin daw kayo ni Ate Stella. Isang napakalaking biyaya po ng Diyos. Itong dumating sa atin, Inay. Oo nga po, Nay. Parang panaginip lang. Elmer, hindi ito panaginip. Talagang napakalaking biyaya itong muli namin pagkikita ng kapatid ko. Sana mga anak,
Pasayahin niyo siya, ha? Huwag niyong sayangin ang pagtulong niya sa atin. Ngayon ay pareho na kaming tapos ng kolehiyo ni Elmer. Sina Inay at Tita Estela naman ang patuloy na gumagabay sa amin. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Cecil, dating kahera, at ito ang aking buhay. Ang bawat kalungkutan ay may katapat na kaligayahan. Ngunit sana'y matutuhan nating pahalagahan ang sa atin ay nagmamahal. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Yunel Benjamin, June Martin Legaspi at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin. Ano bang problema mo? Sabihin mo, may lesson ba kayo na gusto mong ipabraille sa akin? Para ma-review mo sa bahay. Wala po. Wala po, ma'am. Lahat naman po ng kailangan kong basahin. Na-braille nyo na po. Oh, kung gano'n na ng problema. Alam mo, hindi tama yung nagka-cutting classes ka. Paano ka matututo pag ganyan? Kahapon pa po kasi ako sinisingil ng leader namin, ma'am. Kaso, wala naman po akong maibigay. Kasi, wala namang pera ibinibigay sa akin si nanay. Halika. Sabi niya kasi sa akin, may sakit si tatay. Wala po silang pera. Halika na. Ihahatid kita sa classroom mo. Pero, ma'am, nahihiya na po ako sa mga kaklase ko. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Bibigyan kita ng pambayad sa project nyo. Talaga po, ma'am. Maraming salamat po. Gusto ko naman po talaga pumasok eh. Kaso, yun nga po, wala akong pambayad sa project namin. Importante sa tao ang edukasyon. Lalo na sa tulad niyong may kapansanan sa paningin. Kaya sana, huwag niyong isusuko ang karapatan niyong matuto. Kahit na nga mahirap pa ang buhay. Good morning, Marita! Ma'am Erlinda, dumating na pala kayo. Oo. Ang aga mong dumating, ah. Aalis po si Mama eh. Kaya inagahanap po niya yung paghatid sa akin. Iniwan na lang po ako dito sa SPED Center. Tama yan. Kesa naman sa umabsent ka dahil walang maghahatid sa'yo. Ay, mas mabuti pa. Dito mo na lang hintayin ng oras ng klase mo. Ihahatid na lang kita sa classroom nyo. Ay, hindi na po, Ma'am. Ha? Nakausap ko po kanina yung classmate ko. Susunduin niya po ako dito pagdating niya. Okay. Oh, bakit ka nga pala umiiyak kaninang dumating ako? Ano bang problema? Wala po. Nalulungkot lang po ako. Niisip ko, siguro kung hindi kami na aksidente ni Papa, hindi ako mabubulag. Siguro college na po ako. Posible. Pero tapos na yun eh. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa loob ang bago mong kalagayan. Total, sabi naman ng mama mo, makakakita ka pa rin kapag may nag-donate ng cornea sa'yo, di ba? Opo, pero
2 years na ako naghihintay. Wala pa rin. Naisip ko tuloy, mangyayari pa kaya yun? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi natutulog ang Diyos. Ibibigay din niya ang hinihiling mo. Basta, huwag ka lang magsasawang tumawag sa Kanya. Ma'am Erlinda, ang hirap palang mabulag. Bawat araw, nararamdaman ko po yun. Parang hindi po ako masasanay. Lakasan mo ang loob mo. Sikapin mong masanay. Para makapagpatuloy ka sa buhay. Malay mo naman, pagsubok lang yun sa'yo ni God. Alam mo, ang gawin mo, ituloy mo pa rin ang pag-aaral mo. Maging ang magaganda mong ginagawa. At hindi mo mapapansin ang paglipas ng mga araw. Maniwala ka sa akin. Maswerte ka nga eh. Kahit nabulag ka, nariyan ang parents mo. Sumusuporta sa'yo. At may kaya kayo sa buhay. Hindi lahat ganyan ang kalagayan. Kaya huwag mong sayangin ang magagandang bagay na ibinigay sa'yo ng Diyos. Kuya Wilson! Ay, hindi mo sinabing uuwi ka ng bansa. Nasalubong ka sana namin ni Daddy sa airport. Yan din ang sinabi ko sa kapatid mo kanina, Erlinda. At ulitin ko uling sinabi ko kay Daddy, gusto ko kayong surprisahin. Ikaw talaga? Oh, magtatagal ka ba rito? Ha? Kasama mo ba sina Hipag at ang mga pamangkin ko? Hindi, busy sila. Kaya isang buwan lang ako dito. Ah, Talagang miss ko na kayo eh. Kaya kahit isang buwan, nagbakasyon ako. Ay, salamat naman at naalala mo pa kami. Dapat kasi doon na rin kayo ni Erlinda sa Amerika eh. Wilson, walang mag-aasikaso ng kabuhayan natin dito. Ayokong ipagbilim mga yun. at ako man, ayokong iwan ang pagtuturo ko dito, kuya. Maaari ka rin naman makapagturo doon. Mag-aaral ka nga lang ng konting panahon. Mas maraming nangangailangan dito sa akin. Ng mga may kapansanan sa paningin. Kaya mas gusto ko na rito. Pero maliit lang ang kinikita mo rito. Totoo yun. Madalas nga, tinutulong pa niya yun sa mga mahihirap niyang estudyante. Kita mo na. Okay lang po yun, Daddy. Ang importante, nakakatulong ako at maligaya. Sa akin po ang plastic bag na ito, Ma'am Erlinda. Oo, Lino. May mga tsokolate yan, mga dilata, kape. Thank you po. Meron din kami ni Marita niyan, Lino. Oo, lahat tayo binigyan ni Ma'am. Ma'am, bakit niyo po kami binigyan ito? Saan po galing ito? Dumating galing ibang bansa ang kuya ko. At marami siyang uwi ng mga kape, dilata, tsokolate. Kaya naisip kong dalan kayo. Hindi naman namin mauubos sa mga yon. Ang bait niyo po talaga, Ma'am. Salamat Nga po. po. Salamat po, Ma'am. Ang swerte po namin dahil kayo po ang naging sped teacher namin. Sa totoo lang, kayo talaga, pinatatabahan niyo ang puso ko. Totoo po yung mga sinabi namin, Ma'am. Tama. Nga po. Kaya bagay talaga kay Ma'am yung tatanggapin niyang award. Award? Anong award? At saka, sino may sabing may tatanggapin akong award? Dumaan po dito kanina yung principal natin, Ma'am. At sabi po sa amin, next week daw po sa Teacher's Day, tatanggap po kayo ng award bilang Teacher of the Year. Congrats po, Ma'am. Congratulations, Ma'am. You deserve it. Daddy, bakit niyo po pinapunta ang attorney niyo dito? Gusto ko kasi, habang narito ka, ayusin ang kabuhayan ko sa inyong magkakapatid. Bakit naman po? Buhay pa naman kayo't malakas. Para maging maayos ang paglilipat ko sa inyo ng mga kabuhayang naipundar namin nang pumanaw niyong mami. Ayokong matulad kayo sa iba na pinag-aawayan ng kabuhayan hanggang sa makalimutan na ang pagiging magkatugo. Kaya habang malakas pa ako,
Iayos ko na ito. Well, kayo pong bahala. Pero wala po dito si Kuya Bando. Nakausap ko siya kagabi. Ah, At alam na niya ang gagawin ko. Daddy, si Erlinde. Maubos lang ang mamanahan niya sa pagtulong niya sa mga estudyante niya. Anak, mabuti ang ginagawa ng kapatid mo. Sabi nga niya, ang kanyang pagkakawang gawa, ang siyang maghahatid sa kanya patungo sa langit. Isa pa, matalino si Erlinda. Hindi naman niya siguro hahayaang maging kaawa-awa siya balang araw. May bago na akong slate and stylus, Nino, Marita. Oo, talaga? Naibili ka na ng nanay mo? Hindi. Kapos nga kami. Paano ko mabibili, Ninay? Ay, paano ka nagkaroon ng bagong slate and stylus? Oo nga. Binilhan ako ni Ma'am Orlinda. Hmm? Nakita niya kasi, ginagamit ko pa rin yung slate ko, kahit sira na. Pagdating niyo kanina, iniabot mo lang niya sa akin to. Ang bait talaga ni ma'am. Lahat tayo tinutulungan niya. At saka matyaga pa siya magturo at pagpalakas ng loob sa atin. Oo, totoo yun. Kung alalahanin niya tayo, parang mga anak niya. Alam niyo, hindi ko makakalimutan si Ma'am Erlinda kahit pa gumraduate na tayo. Bukas na ang libing ni Daddy, Kuya Wilson. Parang hindi ko pa rin matanggap na iniwan niya na tayo. Ganon din naman kami ni Kuya. Kaya pala, inayos na niya ang kabuhayan niya sa ating tatlo. Dahil iiwan na niya tayo. Ngayon, nag-iisa na lang ako dito sa bahay na to. Kung gusto mo, sumama ka na sa amin ni Kuya sa Amerika. Gawin na lang natin bahay bakasyon na ng bahay na ito. Kikita ka rin naman doon sa Amerika. Makapagtuturo. At higit sa lahat, mapapawasan ang lungkot mo dahil sa pagkamatay ni Daddy. Condolence po, ma'am. Nakikiramay po kami, Ma'am. Susi? Lino? Paano niyo nalaman ang nangyari sa daddy ko? Sa group chat po namin magkakaklase, Ma'am. Oo nga po. May isa po kasi doon. Nanggaling sa school para dalawin po kayo. At nalaman nga po namin ang nangyari. Pupunta rin po sila dito mamaya, Ma'am. Salamat sa inyo. Kahit wala na kayo sa school, naaalala niyo pa rin ako. Malaking bagay sa akin itong ginawa ninyo. Nabawasan ang bigat ng loob ko. Hindi po namin kayo makakalimutan, Ma'am. Dahil naging napakabuti niyo po sa amin. Hindi man po kami nakakakita. Naggabayan niyo rin po kami sa tamang landas. Mabuti naman, naka-video chat ka namin, Marita. Oo nga, hindi ka busy ngayon. Kaya lang ang daya mo. Kasi kami nakikita mo na. Dahil naoperahan ka na. Samantalang kami, hindi ka pa rin namin nakikita. Di bale. Naririnig yun naman yung maganda kong boses. Oo nga. Oh guys, ano ba ang topic natin ngayon? Next week na kasi ang birthday ni Ma'am Erlinda. Oo nga alam ko. Hindi ko nakakalimutan yon. And this time, ayoko na magpadala ng birthday card sa kanya. Gusto ko dalawin na lang siya. Iyan din ang naiisip namin ni Lino.
at ng iba pang mga naging estudyante ni ma'am nakasama sa group chat natin. May binabala kaming gawin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Salamat. Happy birthday po, ma'am. Birthday, Ma'am. Salamat, Iha. Naku, ibang-iba ka na talaga ngayong nakakakita ka na. Siguro kung hindi po ninyo pinalakas ang loob ko, Ma'am, baka hindi ako ganito kaligaya ngayon. At ako naman, kung hindi niyo ako inihanap ng scholarship, malamang wala akong magandang trabaho ngayon. Naku, kayo talaga, pinaiiyak niyo ko. Salamat po sa lahat ng tulong, ma'am. Hindi lang kayo basta naging sped teacher sa amin. Naging kaibigan pa at pangalawang ina. Oo nga. We love you, Ma'am Naman kayo. Tama yun, ma'am. Mahal ko rin kayo. Dahil itinuring ko na kayong mga anak ko. At hindi ko pinagsisisihan na ako'y naging bahagi ng buhay niyo bilang sped teacher ninyo. Nagtuturo pa rin ako at madalas dinadalaw pa rin ako ng mga dati kong estudyante. Kahit ngayong matanda na ako, hindi ko pinagsisisihan na minsan sa buhay ko naging gabay ako ng mga kabataang hindi nakakakita. Ako si Erlinda, isang special education teacher, at ito ang aking buhay. Narinig po ninyo ang isang magandang kasaysayan ng isang guro na kinapulutan ng aral sa buhay. Mga nagsiganap, Janelle Benamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr. at Jenaline de la Cruz sa papel na Erlinda. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kwento ng isang inang muntik mawalan ng kanyang anghel. Siya ay si Belinda. May anak na ako nang matapos ko ang college. Bata pa kasi kami ni Oliver na mag-asawa. Tinulungan lamang kami ng parents namin kaya kami nakatapos sa pag-aaral. Masaya naman ang first 2 years namin, ngunit nagbago ang lahat. Lumitaw ang pagiging babaero niya. Kaya naman naghiwalay din kami, kahit na nga meron na kaming anak. Linda! Halika na! Sabayan mo ako mag-almusal. Timplado na itong kape mo. Nay, salamat po. Sino nga pala yung kausap niyo kanina sa telepono? Yung asawa mo. Bakit naman siya tumawag? Ang aga niya ng istorbo. Pinaalala niya na 3 days na lang. Birthday na ng apo ko. Sabi niya, kukunin daw niya si Grace sa birthday ng bata. Ano?
ginawa niya? Pinagbigyan ko na siya last year. Tapos gusto niya ngayon siya na naman ang kasama? Hindi, ayoko. Hindi ako papayag, Nay. Anak, pag-usapan niyo sana na mahinahon to. Hindi yun lagi na lamang kayo nag-aaway kahit sa harap ng apo ko. Kaya po ako nagagalit dahil selfish siya. Gusto niya lahat ng birthday ni Grace siya ang kasama ng anak namin. Samantala kung tutuusin, ako ang mas naghirap sa bata. Siya puro pambababae lang ang ginawa niya nung kasama pa namin siya. Ang sa akin lang, ha? Abay, maging mahinahon kayo. Lalo na pag nasa harap ng bata. Hindi magandang nakikita niya lagi nag-aaway ang mga magulang niya. Kahit na nga sabihin pa na magkahiwalay na. Han, tuloy na yung outing namin 3 days from now, ha? Sa Baguio yun. At syempre, sasamahan mo ko. Ano, Chelsea, hindi maaari. Bakit? Eh, wala ka naman pasok sa office mo na. Nakalimutan mo na ba? Birthday ng anak ko yun. Eh, di bigyan mo na lang ng pera. At sila na lang ng nanay niya mag-celebrate. Hindi nga pwede. Natatawag na ako sa kanila. Sabi ko na kay Nanay Bitrin na kukunin kong bata sa araw na yun. Kakainis ka naman eh. O, bakit? Minsan nga lang ako humiling, hindi mo pa ako mapagbigyan. Araw-araw naman tayong magkasama. Basta pupunta ako sa birthday ng anak mo. Kung ayaw mo sumama, dito muli ka sa outing nyo. Ay, hindi na. Hindi na ako sasama. Ha? Magmumukhang tanga lang ako doon. Dahil ako lang yung walang ka-partner. I'm sorry, ha? Kaya naman ang sitwasyon ko. Sa simula pa lang. Kunin mo na lang kasi yung anak mo. Ay. Nang wala ka nang pinupuntahan pa sa asawa mo. Chelsea. Eh, pwede naman alagaan ng katulong si Grace. Daddy! Grace, anak. Happy birthday, ha? Thank you, Daddy! Mamasyal tayo buong maghapon. Ibibili rin kita ng maraming damit at laruan. Daddy? Ah, Who is she? siya ang tita Chelsea mo, anak. Ang girlfriend ko. Hello, Grace? Hello po! Daddy, parang hindi naman po siya yung kasama natin last birthday ko. Kasi, Iha, naging girlfriend ako ng daddy mo, tapos na yung birthday mo. Anak, okay lang yun, ha? Ang mahalaga kasama na natin siya ngayon. Oh, sige, halika. Bibihisa na kita, ha? Where is your dress, Iha? Here po! Yan. Dapat kasi, doon ka na lang sa amin ng daddy mo. Mas malaki ang bahay namin. May malaking garden. Hindi tulad dito sa bahay nyo. At saka kahit everyday, maipapasyal kita. Hindi tulad ng mami mo, bihira kang ipasyal, di ba? Eh kasi po, sabi niya, busy po siya sa work. Ang sabihin mo, hindi ka niya love. Kasi, kung love ka niya, gagawa siya ng paraan para maipasyal ka. Tulad namin ng daddy mo. Oy, babae! Ang kapal na mukha mo. Ngayon ka lang nakatapak sa bahay ko. Sinisiraan mo na ako sa anak ko. Linda, please, huwag kayong mag-away. Yang babae mo pagsabihan mo. Tao kayong pinatuloy dito ng nanay ko. Tapos sisiraan niyo ako sa anak ko? Sinasabi ko lang naman ang totoo, pabaya ka. Wala niya ka? Sinumpal mo ko? Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Linda, Hindi ko pinababayaan ng anak ko. Mahal na mahal ko siya. Chelsea, Linda, tama na, ha? Please, Sinasala ko tama na na. ang abo mo, Oliver! Hindi mo ba kayo pagtatanggol? Ay. Mommy, please stop it! Oh, I'm sorry, baby. I'm sorry. Hindi ko gusto maging sad ang birthday mo. Kaya lang, kinagalit nila ako, anak. Mabuti pa, ikaw lang magbigay sa bata, Linda. Hintayin na lang namin siya ni Chelsea sa labas. Anak, papasok ka na ba sa opisina? Opo, Dad. Bakit po? Tumawag kanina si Eva. Oh, Hindi ka raw niya makontak sa CP mo, kaya sa landline natin siya tumawag. ang babae yun ang kulit.
Matagal na kaming break. Tumatawag pa rin. Ayusin mo na kasi yung buhay mo. Dad, Hindi yung kami-kabila ang nobya mo. Ano nga pala? Dalhin mo rito mamaya ang apo ko. Gusto ko siya makasalo sa dinner. Namimiss ko na siya. pero Dad, hindi yung araw lang bisita ko sa kanya. Kahit na. Ikaw ang ama ng bata. Kaya may karapatan ka rin sa kanya. Kung tutusin nga, mas may karapatan ka. Dahil mas kaya mo bigyan ng magandang kinabukasan si Grace kaysa sa pobre niyang ina. Ikaw lang eh. Ayaw mong itaan sa korte ang lahat. Dad, nag-aalala po ako. Baka hindi ako ang piliin ng anak ko dahil masyado siyang close sa kanyang mami. 9 years old na si Grace. Matalino po siya at mahalinang pumili. Isa pa, ayokong matrauma ang anak ko. Kaya magtitiis ka na lang sa tira-tirang panahon na binibigay sa'yo ng kanyang ina. Aba naman, Oliver. Mali yun. Dapat kumilos ka. Go. Kawalan yun. Mukhang hindi magandang umaga mo, pinsan. Ay, ikaw pala, Kuya Nestor. May nangyari ba? Hindi maipinta mukha mo nang dumating ka sa office. Si Daddy, gusto niyang kunin ko si Grace kay Belinda. Malaking problema yan. Yan na hindi papayag si Belinda na mapunta sa iyong custody kay Grace. Kung ipipilit mo naman, baka maka-apekto rin yun sa pamangkin ko. Yan din nga ang sinabi ko kay Dad. Pero sabi niya, dapat daw kumilos ako. Si Tito Efren talaga. Pinaiiral na naman ang gusto niya. Dapat kasi pinsan, pag-usap kayo ng maayos ni Belinda. Itabi niyo ang galit niyo sa isa't isa upang makapagplano kayo ng maganda para sa inyong anak. Gusto nga makasama ni Daddy si Grace. At maipangako ko na dadalhin ko sa kanya ang bata ngayon. Ang hirap sa'yo. Sumagot ka agad nang hindi mo muna ako tinatanong. May lakad din kami nila inay. Ipapasyal namin siya. Di bukas niya na lang gawin yun. O kaya sa makalawa. Belinda, ama ako ni Grace. At may karapatan din ako sa kanya. Hindi ko sinasabing hindi kanya ama. Oh, Ang sinasabi ko lang, bago ka sana magpasya, konsultay mo muna ako. Kanina pagkatalo. Hindi na kayo nagkita ng hindi nag-aaway. pasensya na ho. Kasi naman siya na eh. Sige na anak. Pagbigyan na lamang natin sinabalaing Efren. Sa susunod na lamang tayo mamasyal. Kasamang apo ko. Apo, why are you sad? Maganda naman dito sa Tagaytay, ah. Pa, you said Mommy will follow us. Bakit umaga na? Wala pa rin si Mommy. Anak, busy pa sa work ang mami mo eh, ha? Oh, wait, natalang mo na, ha? Ang hirap kasi sa mami mo eh. Mas importante pa sa kanya yung trabaho niya kaysa sa'yo. Kaya nga naiisip ko na hindi niya talaga mahal itong apo ko. No, that's not true, Grandpa. Mahal ako ni Mommy. Anak, Mukha lang hindi niya alam na dito tayo sa Tagaytay nagpunta. Kaya hindi siya makasunod. alam niya, anak. Alam niya. Ibalik niya na ako kay Mommy. Ayoko na po dito. Look, I'm your father, ha? And this time, ako lang masusunod. Pag sinabi kong dito ka lang, dito lang. You're a liar, Daddy. Grace, Kasi kaya kaya ako inuluwi, Mommy. Apo, tumahan ka na. Wala ka namang magandang kinabukasan sa mami mo. Samantalang sa amin ng daddy mo, meron. Maaari ka namin dalhin sa ibang bansa para mag-aral doon. No! I don't like! I hate you, Daddy! Grandpa! Niloko niyo lang ako! Nakita niyo na, Nay? Nakita niyo na? Manluloko talaga
talaga yung Oliver na yan. Inilayo na niya sa akin ng anak ko. Mahirap talaga siyang pagkatiwalaan. Anak, tinawagan mo na ba si Oliver? Opo, pero hindi ko makontak ang cellphone niya. Hindi rin daw pumasok sa office, sabi ng sekretary niya. Hanay, naisan niya ka na ng anak ko. Sa bahay nila. Punta kaya natin. Ginawa ko na ho yun. Bago pa ako umuwi dito. Pero sabi ng katulong hindi raw umuwi sina Oliver at si Daddy Efren. Hindi nila alam kung nasan. Bakit naman sila ganun? May tumatawag sa phone ko. Si Kuya Nestor, ang pisa ni Oliver. Sige na, sagutin mo na, anak. Oo. Baka may maitulong siya sa atin. Hello? Kuya Nestor? Hello, Belinda. May problema kaya ako tumawag. Talagang may problema, Kuya. Dahil hindi binalik ni Oliver sa akin si Grace. Yun na ang problema. Ha? Si Grace kasi. Bakit? Anong nangyari sa anak ko, Kuya? Ano? Sa Kasage, Belinda. Makalabas sa bahay nang hindi namin alam. Walang iya ka, Oliver! Walang iya ka! Walang iya ka! Walang iya ka! Tumigil na kayo! Talagang hindi ka dapat magkatiwalaan! Tumigil na kayo! Dito ba naman sa hospital mag-aaway pa rin kayo? Nasa panganib ngayon ng anak ko dahil sa lalaking to! Tinis na mangyari yun. Patawarin niyo ako palaing ni Grace. Belinda, ako nagtulak kay Oliver para ilayo sa inyo ang bata. Malait! Bakit mo naman ginawa yun? Dapat sa ating mga magulang, mamagitan lamang sa mga sigalot ng ating mga anak. At kung talagang hindi na maaari magkasundo, turuan sila mag-usap ng maayos at maging magkaibigan alang-alang sa kanilang anak. Belinda, kanina pa kita hinahanap. Narito ka lang pala sa chapel ng ospital. Anong kailangan mo? Ligtas na ang anak natin. Diyos ko! Diyos ko, maraming salamat po! Salamat at pininig niyo ang panalangin Belinda, ko. sana mapatawad mo rin ako sa ginawa ko. At pag ako, magkikipag-usap na ako sa iyo ng maayos para sa ating anak. Ako man, Oliver. Sisikapin kong makipagkaibigan na sa'yo. Huwag lamang mawala sa atin ng ating anak. Kapwa namin tinupad ni Oliver ang aming pangako. Kaya naman ngayon, mas maayos na ang lahat. Sana po'y kinapulutan ng aral ng mga magulang na nagkahiwalay ang aking kasaysayan. Ako po si Belinda at ito ang aking buhay. Walang gusot na hindi naaayos. Basta't ito'y pinag-uusapan at pinagkakasunduan ng mga taong nasasangkot tungo sa isang masaya at mapayapang buhay. Mga nagsiganap, Jun Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benavin, Susan Robles, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Belinda. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Magar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang may bahay na ang tanging hangad
ay ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip at damdamin sa pagitan ng mga salimuot na nangyayari sa kanyang buhay. Siya ay si Nelia. Sa mga unang taon na naging pagsasama namin ni Aldo, inakala ko likas lang sa kanyang pagiging malinis at organisado. Pero nang lumaon, hanggang sa aming pagtanda, ay napansin kong hindi na normal ang kanyang mapaulit-ulit na nakagawian. Nasa huli ay may tuturing na palang isang uri ng disorder o nakaalarmang karamdaman. Aldo? Aldo, nasaan yung refrigerator natin? Saan mo na naman ba ipinuwestong tao ka, ha? Uy, dito sa malapit sa pintuan. Para nga ka ako yung singaw ng init ng motor, di nakukulog dyan sa loob ng kusina. Ang layo nga kasi sa lutuan. Ano, kailangan kong pa pumunta doon sa may pintuan para lang kunin yung mga irerekado ko sa pagluluto. Huwag ka nga masyadong mareklamo, Nelia. Saka yung tono mo, para bang krimen na yung ginawa ko Ang liit lang ng bahay natin, ha? Konting kembot lang. Yan, andito ka na sa harap ng ref. Oh. Ang sa akin lang naman, wala nang kapanatagan ng mga gamit dito sa bahay. Kung may buhay lang yung mga yan, tiyak na hilong-hilo na rin sa paglipat-lipat mo sa kanila kung saan-saan Alam mo, Nelia, pinaiinit mo ulo ko Huwag mo na lang akong kinukontra sa ginagawa ko, pwede, ha? Hindi mo na unawaan kung anong klaseng stress ang sumasanib sa akin. Kapag hindi ko na ipupwesto ang mga bagay-bagay sa lugar na gusto ko. Magandang umaga po, Chodolfo. Ikaw pala, Ariel. Mukhang marami po kayong tanggap na trabaho dito sa vulcanizing shop nyo, ha? Oo linggo pero ang daming customer. Ikaw ba, saan ang lakad mo? May bibisitahin lang po akong site na pagtatayuan namin ng isang bagong building, Chong. Ba, mainam pala't may kasunod na agad ang project na natapos mo kamakailan lang. Opo, medyo sineswerte po sa proyekto. Maiba ako. Ang tatay mo nga pala, kumusta? Naku, nandun na naman po sa bahay at nagtatalo na naman sila ni Inay sa mga bagay-bagay. Alam niyo naman pong Inay, mabilis uminit ang ulo. Ganun ba? Hayaan mo, isang araw dadalawin ko ang tatay mo. Matagal-tagal na rin kaming hindi nakapagkwentuhan sige na't baka mahuli ka na sa pupuntahan mo. Sige po, Chong. Alis na po ako. Sige. Magandang umaga po ulit. Mag-iingat ka din sa pagpapatakbo ng motor, ha? Opo, Chong. Salamat po. Hoy, Aldo! Venus? Ano? Bakit nandito ka? Wala na kasi akong pera no? Ano ba yan? Gutom na ako. Masama kaya sa mag-isa Huwag magutom. kalima ka. Di ba sabi ko sa'yo, sa park na lang tayo magkita? Ay, ang tagal mo sumipot. Kanina pa ako naghihintay sa ito, no? Nilamok na ako't lahat. Pero di ka pa rin dapat nagpunta rito. Mga bakis ng sinelya, alam ko makikita tayo. Ay, talagang magigising siya. Dahil sisigaw ka na sisigaw dito kapag hindi mo pa rin ako balik ng pera. Ano? Akin na yung pitaka mo. Bilis! At hindi ako nagbibiro sa sinabi ko. Talaga mag-iskandalo ako dito. Ayoko na! Si Aldo, Ayoko na! Pagod na ako. Ayoko na. Diyos ko, Aldo! Bakit mo sinira yung mga gamit natin? Ang television natin basag na screen. Hirap na ako, Nelia. Ayoko na. Pero bakit hindi ko pa rin makontrol ang sarili ko? Pag
palit-palitin ang lugar ng mga gamit natin dito sa bahay. Pakiramdam ko, palaging magulo ang paligid ko. Ang isip ko. Kaya kailangan kong gawin ito ng paulit-ulit. Aldo, ang mabuti pa magpahinga ka muna sa kwarto mo para bumabayang ano ang nararamdaman mo. Hayaan mo na yung mga kalat na yan. Ako na magliligpit ng mga yan. Hindi. Ako mag-aayos ng mga yan. Kailangan ko ayusin ang mga yan. Halika na. Ayusin ko Ititimpla muna. rin kita na mainit na gatas para kumalma ang pakiramdam mo. Tara na. Baka kailangan mo lang talaga magpahinga. Nag-aalala na rin ako sa nangyayari kay Itay. Masyado na siyang nagiging violente nitong mga nakaraang araw. Pati si Inay, minsan nasasaktan na niya kapag nagwawala siya. Hindi kaya may obsessive-compulsive disorder si Itay, kuya? Yun bang obsession sa isang bagay na paulit-ulit na gumugulo sa isip niya at hanggat hindi niya yun nagagawa, lalong lumalala ang kanyang pagkaligalig? Yan ang paliwanag ng professor namin sa psychology na isang clinical psychologist tungkol sa mga taong may OCD. Mabuti nga sana kung mapipilit nating magpatingin sa doktor si Itay para masolusyonan yung mga dinaranas niya. Sabi pa ng professor namin maaari raw mauwi sa psychosis Ha? o pagkabaliw kapag napabayaan ang pagiging OCD ng isang tao. Yun ang ikinatatakot ko. Lalo pat iba na ang mga ikinikilos ni Itay nitong mga huling araw. Anong gagawin natin? Teka, baka pwede nating hingi ng tulong ni Chong Dolpo. Huh? Baka makinig sa kanya si Itay. Aldo? Anong ibig sabihin nito? Sino yung babaeng buntis na yan na kasama mo? Sandali ha. Teka lang ha. Magpapaliwanag ako na niya. Girlfriend ako ng asawa mo. O ngayon, alam mo na. Totoo ba ang sinasabi ng babaeng to, Aldo? Bakit ba kasi ayaw mong maniwala? Inamin ko na sa'yo, di ba? Mabuti pa. Tayo na umuwi. Ha? Sa bahay na lang tayo mag-usap. Ay, nako, Aldo. Hindi kayo uuwi. Pero- Dahil ako, ang gusto ko, mamili ka ngayon sa aming dalawa ng asawa mo. Ha? Ako o siya? Sumagot ka! Iniis ko naman lahat, hindi ba, Aldo? Mula sa pagbuwala mo sa kanin na malata, sa isda na dapat ikaw mo ay prito ko kaysa sa sinabawang ko. Mula sa masasakit na salitang tinatanggap ko sa iyo kapag hindi agad ako nakasunod sa utos mo. Pero hindi ko matatanggap yung panluloko na tuklasan ko dahil dignidad ko na ang sinisira mo. Ano ka ba naman? Kayang-kaya ko namang kalasan si Venus kahit anong oras. Binuntis mo? Paano mo kakalasan? Hindi ako ama ng dinadala niya. Ano ibig sabihin? Nagpapakabayani ka? Inaako mo ang anak sa kanya ng iba? Naawa lang ako sa kanya. Kaya sinamantala mo na rin na pagiging minor de edad niya, ganon. Nagbabanta siyang magpapakamatay kapag nakipag-iwalay ako sa kanya. At ako, Aldo, kung magpakamatay din kaya ako dahil sa ginawa mo. Napakasakit. Lahat na pagtitiis ko sa pakikisama sa iyo, ito lang pala magiging kapalit. Mas pinili mo magpalinlang sa isang babaeng hindi mo naman alam kung saan nagmula. Isa sa akin na asawa mo na simulat sa Paul. Umako sa mga kakulangan mo, sa mga kahinaan mo. Bata pa lang ang tatay nyo. Nakita ko na rin ang mga nakababahala niyang kilos noon. Pero inakala ko ngang likas lang sa kanya ang pagiging malinis at organisado. Kung kaya hinayaan ko lang siya sa kanyang ganong routine. Isa po ang genetics sa mga sanhi ng pagiging obsessive-compulsive disorder, Chong. Oo.
Si Inay, parehong-pareho ng kondisyon ng inyong ama. Gusto po namin ipagamot si Itay Chong. Sana po, matulungan niyo kaming kumbinsihin siya. Alam po namin nakikinig siya sa inyo bilang nakatatanda sa kanya. Sige. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Sa kalagayan niya ngayon, kailangan na nga niyang maipagamot. Maraming salamat pa rin sa pag-aasikaso mo sa akin, Lelia. Sa kabila lang, napakarami kong kasalanan sa iyo. Siguro nga, na habang pinagsisilbihan pa rin kita, isang paraan pa rin to na pagpapatawad ko sa mga pagkakamali mo. Bukas daw ang appointment ko sa clinical psychologist na professor din pala ni Lara. Wala din naman akong ibang hangad kundi ang pagaling mo. Para mas makaagapay ka pa sa buhay. Kahit para na lamang sa sarili mo. Para sa ating dalawa, Nelia. Gusto kong magkasama pa tayo habang buhay mula sa mga sandaling ito. Gawin mo, Aldo. Gawin mo. Dahil ako kaya kong ipaubaya ang pansarili kong mga kapakanan para lang sa katiwasayan ng pagsasamang ito. Tulad ng sinumpang ko, nakasama ka sa harap ng altar. Sa ngayon, patuloy pa rin sumasailalim si Aldo sa traditional therapy hinggil sa kanyang kondisyon. Malaki na ang kanya ipinagbago sa pagtrato sa mga bagay sa kanyang paligid, lalo na sa akin. Ako si Nelia, at ito ang aking buhay. Nakasalalay sa atin ang tunay na katuturan ng buhay. Mula sa ating pangunawa sa mga bagay hanggang sa maibibigay nating apeksyon sa ating mga minamahal. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Lionel Benamin at Susan Robles sa papel na Nelia. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po, mga giliw naming tagapakinig. Narito ang paglalakad ng isang binatang may mabuting ugali. Siya ay si Lemon. Sa lugar namin, tuwing may madadaanan akong nag-aaway, lagi ako naghahanap ng aawat sa kanila. Katwiran ko, kawawa naman yung naagrabyado. At isa pa, gusto kong kahit sa ganoong paraan ay makatulong ako para hindi na humaba pa ang gulo. Bakit kayo nagkakagulo mga tao? Tulungan nyo, kawawa naman yun, tulungan nyo. Sir, ano pong nangyari sa lalaking yan? Ay nako, sinaksak. Kailangan madala sa ospital. Ganun ba? Teka, hanap ako na makakatulong. Lemon, bakit ngayon ka lang dumating? Late ka na ng 20 minutes. Oo nga, Raul eh. Kasi may nadaanan akong lalaking nasaksak. Oh. Ayun, tinulungan namin madala sa ospital. Dumating na mga bagong boss natin, sina Ma'am Cecilia at Sir Oliver Rodriguez. Lagot. First meeting pa lang. May atraso na ako sa mga bagong boss natin. Okay, Mr. Lemon Bautista. Sir. Pagbibigyan kita ngayon pero ayoko na maulit to ha. Siya si Sir Oliver Limon.
Sir, pasensya na po. Pangako po, hindi na mauulit. Hindi naman dahil tumulong ka. Pwede ka nang maliit sa trabaho mo. Oh, Limon, eto pa ang sabaw. Helga, Salamat po. Salamat po, Nay. kumusta naman ang trabaho mo, Limon? Medyo na-late po ako, Nay. Oh, bakit? Maaga ka namang umalis dito Eh kasi po, Nay, sabi ni Kuya, may nakita siyang sinaksak. Mm. Ayun, tinulungan nilang madala sa ospital. Nahiya nga po ako dun sa bagong boss namin eh. Kasi late ako ng 20 minutes. Kinagalitan ka ba? Eh, hindi naman po. Sinabihan lang ako na huwag na mauulit yun. Ayun, nangako naman po ako na hindi na mauulit. Ay, naku, anak. Sikapin mong matupad yun para hindi ka maalis sa trabaho. Oo nga naman, Kuya. Ayos pa naman ang sweldo mo doon. Oo nga eh. At kailangan tuparin ko yun. Kawawa naman si inay kung mawawalan ako ng trabaho. Hindi niya makakayang itaguyod mag-isa ang buhay natin. At ang pag-aaral mo. Ayan. Tapos ko lang linisin ang office ni na Sir Oliver at Ma'am Cecilia. Pupuntahan ko naman yung ibang room. Basta ako rito. Good morning po, Sir Oliver. Limon, tapos ka naman maglinis dito. Opo, sir. Sige po, pupuntahan ko naman po yung isa pang room. Sandali. Bakit po, sir? Pakidalan mo ako ng coffee and sandwich dito, ha? Bago mo ituloy ang paglilinis. Oliver, nakita kong kasabay mong nagmerienda si Limon kanina. Oo, Ate Cecilia. Niyaya ko siya uli na samahan ako magmerienda. Mukhang magaan ang loob mo sa kanya. Natutuwa ako sa kanya eh. May mga ugali kasi siya na parang ako. Tulad ng ginagawa mo noon, na pangingialam sa mga nag-aaway. Ikaw naman. Hindi ko pakikialam yun eh. Umanap lang ako ng makakatulong. Para hindi na humaba ang gulo. At ganun din si Limon. Kaya nga hindi ko nakuha magalit eh. Nung minsan siya maliit. Ayon pa sa kwento niya, dalawa silang magkapatid. Biyuda na ang nanay niya at dahil doon, kaya nag-working student siya. Nakakabilib siya. Nga din naman ako sa kanya. Kahit 22 years old pa lang, responsable na. Ay, alam ko na kung bakit ka bumuntong hininga at biglang nalungkot dyan. Dahil kay Cynthia. Naaalala ko lang siya, Ate Cecilia. Hanggang ngayon, nakukonsiyensya pa rin ako. Tigil na nga natin ang usapang ito. Baka sumakit na naman yung dibdib mo. Tapos na ako maglinis sa opisina. Pero kung uuwi naman ako ngayon, mahirap ako sumakay. Mapapagod lang ako sa abang ng bus sa pagtayo. Ayoko namang sumabit uli sa jeep. Mahirap, delikado. Sabi ni Inay, huwag ko raw ugaliin yun. Dahil baka ma-aksidente ko. Tama naman siya. Ay, mabuti ba dito na lang muna ako. Magbabasa muna ako habang nagpapalipas ng ilang oras. Total, andito pa naman si Sir Oliver. Limon! Limon! Sir, bakit kaya? Tulungan mo ako! Parang nahihirapan siya magsalita. Kailangan niya ng tulong. Ay, Oliver, kumusta ng pakiramdam mo? Maayos na, ate. Hindi na ako nahihirapang huminga. Mabuti na lang sa opisina pa si Limon. Nadala ka agad niya dito sa ospital.
Nasaan ba kasing gamot mo? Hindi ko nadala eh. Nakakalimutan ko. Ano? Pambihira ka namang tao ka. Hindi mo dapat kinakalimutan yun. Nasaan si Limon? Ayun, umuwi na. Pinigil ko nga dahil umuulan pa. Pero sabi, baka raw nag-aalala ng nanay niya. Ano, sir? Gusto niyong samahan ko kayo kina Limon? Oo, Raul. May sakit siya, di ba? Kaya hindi siya nakapasok. Oo. Nilalagnat daw siya, sabi ni Aling Cynthia. Kaya gusto ko siyang puntahan. Nagkasakit siya dahil sa akin. Umuwi siya kahit umuulan matapos akong maihatid sa ospital. Kaya gusto ko siyang pasalamatan. Okay, sir. Sasamahan ko po kayo. Maupo kayo, Raul. Sir. Salamat, Helga. Kapatid ka pala ni Lemon. Opo, bunso po. Sandali lang po at tatawagin ko si Kuya. Kuya, may bisita ka. Ha? Sino, Helga? Si Raul at ang boss ninyo. Ha? Raul? Limon. Sir Oliver? Maiwan ko na po muna kayo. Sige. Sir? Nagpasama sa akin si Sir Oliver, Limon. Nag-alala kasi ako sa iyo, Limon, nang malaman kong may sakit ka. Naku, sir. Salamat po sa concern. Wala na po akong lagnat ngayon. Bukas po, papasok na ako. Good. Yung babaeng nasa kwadro, sino siya, Limon? Nanay ko po, sir. Narito ba siya? Pwede ko ba siyang makausap? Bakit po, sir? Kilala niyo po ba si Inay? Maraming salamat. Pumayag ka na mag-usap tayo, Cynthia. Kahit na nga malaking kasalanan ko sa iyo. Matagal ko nang kinalimutan yun, Oliver. Ayun nga lang, nabigla ako kanina kasi hindi ko inaasahan na makikita pa kita. Gusto kong humingi uli ng tawad sa iyo. Iniwan kita. Ipinagpalit kay Selena. Kahit na nga 15 years ang tandaan niya sa akin. Sabi ko nga, matagal ko nang kinalimutan yun. Tanggap ko ng lahat ang nangyari. Pinili mo siya kasi mayaman. At gusto mong matupad ang iyong mga pangarap. At natupad naman yun. Tama ka. Pero may naging kabayaran ang ginawa ko sa iyo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi niya ako nabigyan ng anak hanggang sa pumanaw siya. Ganun ba? Cynthia, sabihin mo sa akin, si Limon ba? Oo. Siya nga. Siyang batang tinalikuran mo noon. Ang bata. Aking anak. God. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa kanya. Si Helga naman. Anak namin ang lalaking tumulong sa aking pagkadapa. Yun nga lang, maaga siyang nawala sa amin. Lemon. Kayo pala, tatay ko. Lemon. Kayo pala. Oliver, hindi ko tinago sa kanyang lahat. Lemon, anak. Patawarin mo sana ako. Cynthia, bigyan niyo ako ng pagkakataong mapuna ng malaki kong pagkukulang sa inyo. Oliver, Hindi kita pipiliting tanggapin ako sa puso mo dahil alam kong malaki ang pagkakasala ko. Pero sana, hayaan mong tulungan ko kayo para magkaroon ng magandang kinabukasan sina Limon at Helga.
Tinanggap nila yung tulong ni Itay. Dahil doon, pati si Helga ay kanyang tinulungan. Ngayon ay pareho na kaming tapos sa college ni Helga. At sina Inay at Itay naman, nagkabali ka na. Sa wakas, ay natapos din ang aming paghihirap. Ako po si Limon, at ito po ang aking buhay. Kahit mahirap ang mabuhay sa mundo, masarap pa rin sapagkat maraming sorpresa ang buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Limon. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutianga. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila, Maynard Landicho Jr. at June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay na ilalahad sa atin ni Grace. Maaga ako naulila sa ina at hindi ko rin kinagisnan ng aking ama. At dahil doon, kaya hindi ako nakapagkolehiyo. At upang may matirhan, pagiging katulong ang naging trabaho ko. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin dito para maging katulong ninyo, Sir Ramil. Kahit sa tindahan lang po ninyo ako nakilala, tinanggap niyo pa rin po ako. Pangako po, hindi ko po sisirain ang pagtitiwala ninyo. Pagbubutihin ko po ang trabaho ko dito sa bahay niyo. Naniniwala ako. Mukha ka namang mabait eh. Kaya nga nang makita kita doon sa tindahan sa lugar nyo, inalukagin kita ng maging katulong ko. Siya nga pala, tuwing gabi lang ako narito, no? Dahil may negosyo akong inaasikaso. Kaya sana, bantayan mong mabuti itong bahay, ha? Opo, sir. Ito nga palang magiging kwarto mo. Yan. Ang ganda. At ang linis. At may maganda rin pong kama. Salamat at nagustuhan mo. May aparador ka rin dito. May electric fan na maaaring magamit. Oh, yes mo na mga gamit mo para makapagluto ka na ng hapunan natin. Opo, sir. Eto na pong merienda ninyo, Sir Ramil. Ma'am Jenny. Salamat, Grace. O, sige na. Iwan mo na kami. Opo. Sure ka ba na mapagkakatiwalaan ng babaeng yun, Ramil? Oo naman. Mabait at masipag si Grace. Bakit ba? Kasi masyado siyang bata para pagkatiwalaan mo nitong maganda at malaki mong bahay. Baka mamaya magnanakaw pala siya. Ikaw din. Manakawan ka. Hindi na gagawin yun. Mabuti siyang tao. Sobra naman yata ang pagtatanggol mo sa kanya. Sa tindahan mo lang naman siya nakilala, di ba? Hindi niya alam. Nagtanong-tanong ako sa lugar nila tungkol sa kanya. At lahat ng mga nakausap ko, isang sinabi, mabait siya at mabuting anak. Mahirap nga lang siya. Kahit na. Para sa akin, hindi ka pa rin dapat maging kampante. Ay, hindi bale. Madalas akong pupunta rito para masubaybayan siya. Bata at maganda ka mo ang katulong ng nobyo mo, Jenny. Oo, Marcia. Pero syempre, mas maganda ako sa kanya, no?
Pero kinakabahan pa rin ako. Kasi sa tindahan lang siya nakuha ni Ramil. Bakit naman kasi hindi na lang siya kumuha sa agency? Aba, kung bata at maganda, dapat kang kabahan. Dahil baka mamaya sulutin niya yung nobyo mo. Oh, mawalan ka. Mahal siya, hindi pumapatol si Ramil sa mga katulong, no? Isa pa, mahal ako nun. Oh, huwag kang kasi siguro. Iba pag lumapit ang tukso. Kaya kung ako sa'yo, hihigpitan ko si Ramiel. Kayo po pala, Ma'am Jenny. Oo, ako nga. At sinong lalaking to? Si Jimmy po. Kapitbahay ko po siya doon sa dati kong tinitirhan. Nanliligaw sa'yo? Opo. Magandang gabi po, ma'am. Ang galing mo rin, ano? Wala ang amo mo, pero nagpapapasok ka ng lalaki sa pamamahay niya. Ma'am, nandyan po si Sir Ramil. Nasa kwarto po niya. Ha? Maaga po siyang umuwi dahil masakit daw po ang ulo niya. Narito na po siya nang dumating si Jimmy. Totoo po yun, ma'am. Ay, bahala nga kayo sa buhay niyo. Okay, sir. Mukhang masungit ang nobya ng amo mo, Grace. Akala lang niya siguro, hindi alam ni Sir ang pagparito mo. Pwede kayang bumalik ako rito. Gusto ko lang namang makatiyak na okay ka dito. Tsaka para makita na rin kita. Sasabihin ko muna kay Sir Ramil. Nakita kong kwarto ng katulong mo. Ang ganda, ah. Meron pang radyo at TV. Paano mo nakakita? Tinignan ko. Na-curious kasi ako. Parang sobra naman yatang maganda ang kwarto ni Grace kaysa sa kwarto ng dati mong naging katulong. Jenny, gusto ko lang malibang si Grace. Para pagpagod na siya, may mapaglibangan siya. Wow. Sobrang concern. Hey, are you jealous? Sobrang concern ka kasi. At saka, bakit? May karapatan naman ako magselos, di ba? Dahil girlfriend mo ko for 3 years. Wala kang dapat ipagselos. Ikaw lang ang mahal ko. Kung tuksuin ka ng babaeng yun. Hindi niya gagawin yon dahil matino siyang babae. At ako naman, matinuring lalaki. Ewan ko, ha? Jenny, Ramil, mas mapapanatag ako kung iba na lang ang kunin mong katulong. Paalisin mo na lang ang babaeng yun. Tapos ko nang hugasan itong mga plato. Tuyo na rin lahat. Ililigpit ko na. Para magawa ko naman yung gusto merienda ni Ma'am Jenny mamaya. Grace! Diyos ko, nabitiwan ko yung mga plato. Ano ba yun? Napakatanga mo naman! Tinawag lang kita! Nabitiwan mo na yung platong yan! Hoy, alam mo ba kung magkano yan, ha? Ang mahal niyan! Sorry po, Ma'am. Sorry ka dyan! Nagulat po kasi ako sa pagsigaw ninyo sa pangalan ko eh. Aba! Ako po sinasadya. At kasalanan ko pa ngayon, ha? Kasalanan ko ba? Kasalanan ko pa, ha? Ma'am Jenny, tama na po. Yan ang bagay sa'yo! Ang kurutin! Dapat nga sa bunutan ka pa eh! Yung gagang to, pati ako ay dadamay sa katangahan niya. Hoy, humanda ka pagdating ni Ramil. Sasabihin ko, palayasin ka na dito! Huwag naman po, Ma'am. Wala po akong matutuluyan. Wala akong pakialam, no? Hindi dapat sa bahay na to ang tangang katulad mo! hindi mo siya dapat sinakta, Jenny. Bawal yun sa batas. Kinarot ko lang naman dahil nga ang tanga. Mali pa rin ang ginawa mo. Isa pa, sabi ni Grace, sumigaw ka habang nasa likuran niya. Kaya nagulat siya at nabitiwan ang mga plato. At mas naniniwala ka sa kanya kaysa sa akin, ganon? Sa akin ay kung ano lang ang tama. Bakit ka ba ganyan? Sabihin mo sa akin, may gusto ka ba sa babaeng yon, ha? May gusto ka ba sa katulong mo? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Wala akong gusto sa kanya. Bakit ba ang dumi ng isip mo? Oh, Grace,
Saan ka pupunta? Bakit nakaimpake ang mga gamit mo? Narinig ko po yung pag-uusap ninyo ni Ma'am Jenny, sir. Gusto po niya umalis na ako dito. Kaya naisip ko po, aalis na lang po ako para hindi ako maging dahilan ng inyong pag-aaway. Hindi ka aalis. Pero sir, magagalit po siya sa inyo. Huwag mo siyang intindihin. Mawawala rin ang galit niya kapag nalaman na niyang lahat. Sir Ramir, May sasabihin ako sa inyong dalawa. Panahon na para malaman niyo ito. Mas kinampihan pang katulong niya kaysa sa'yo? Ganun na nga. Hindi niya pinalis yung babae. Ay, naku, Jenny. Baka nga, may gusto siya sa Grace na yun. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Marcia. Ayaw ko mawala sa akin si Ramil. O para malaman mo kung mahal ka pa rin niya, pamiliin mo, ikaw o ang katulong niya. Oo nga, no? Hmm. O sige, gagawin ko yun. Kaso, paano kung hindi ako piliin niya? Oy, dun mo ihanda ang sarili mo, girl. Bakit ba kailangang isama mo pa babae ko sa pag-uusap natin? Dahil may bahagi siya dito. sir, naguguluhan po ako. Ano po bang gusto ninyong sabihin? Grace, gusto kong malaman mo na kaya ganito ang concern ko sa'yo dahil... Dahil ano? Sabihin mo na! kapatid ko siya sa ama. Ano po? Yun ang totoo. Nadistino noon si Daddy sa probinsya at doon niya nakakilala at nakakarelasyon ng nanay mo. Nalaman ni Maming lahat. At dahil ayaw ni Daddy na iwan siya ni Mami, ang nanay mo ang iniwan niya. Kaya pala hindi ko siya kinag-isnan. Oo. Hindi niya kayo natulungan. Kaya bago siya namatay, ipinahanap ka niya sa akin at ibinili na tulungan ka. Kung ganun, kuya kita. Oo, Grace. At ang pagkikita natin sa may tindahan sa probinsya niyo ay hindi nagkataon, kundi isang sadyang pangyayari. At ginawa ko yun upang tuparin ang pangako ko kay Daddy. Ramil, bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil may mga bagay pa akong inaayos para kay Grace. Bahagi rin ang gusto ni Daddy gawin ko para sa kanya. Kaya wala kang dapat ipagselo sa kapatid ko, Jenny. Wala. Dahil ikaw lang ang mahal ko. Grace, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Maling-mali. Kalimutan na po natin yun. Ang mahalaga, maliwanag na sa atin ang lahat. Iyon ang naging simula ng pagbabago ng buhay ko. Ngayon, ay close na kami ni Ate Jenny at nag-aaral na rin ako sa kolehiyo. Tunay ngang sa bawat kalungkutan ay laging may kasunod na kaligayahan. Ako po si Grace, dating kasambahay, at ito ang aking buhay. Napakinggan po ninyo mga kaibigan ang isa na namang magandang kasaysayan ng buhay. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Judel Benjamin, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Grace. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Buyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.